Paano gumagana ang VTEC ng Honda? Sa video na to, pag-usapan natin yan. Sa sinaunang mundo, kung saan mura pa ang gas at wala pang nagbabawal sa smoke belching, uso pa ang mga V6 at mga V8 engine na alam nating napakabilis pero hayop lumagok ng gasolina. Habang tumatagal, hindi na nagiging praktikal ang mga ito at bandang 80s, umiisip na ng paraan ang mga gumagawa ng sasakyan kung paano ito masasolve. Ang question of the century, pwede bang paghaluin ang fuel economy at speed? Matipid sa gas pero mabilis na sasakyan? Parang imposible. Pero noong 90s, nagulat ang mga car enthusiasts sa revolutionary technology na hindi nila akalaing bubulabog sa tahimik nilang mundo. Ito ang VTEC technology ng Honda. Ang pasimuno nito ay si Ikuo Kajitani, engineer sa Research and Development Department ng Honda. Ang original at kauna-unahang VTEC na makina ay nilabas sa publiko sa 1989 Honda Integra XSI at inilabas naman sa Amerika sa 1991 Acura NSX. Mga Hapon talaga sobrang baliw, ang tataba ng utak. Matipid sa gas at mabilis na sasakyan, kaming mga Hapon na ang bahala dyan. Pinagkaguluhan ng mga enthusiasts ang VTEC technology noon. At ang sunod mo sigurong tanong, paano gumagana to? Well, let me explain. Ang tipid at power ng makina ay naa-adjust kung gaano kalaki at kaliit ang size ng cam lobes o yung hugis butong pakwan sa parte ng makina. Kapag masyadong malaki ang cam lobes, mas matagal nakabukas ang valves. Ang epekto nito, mas malakas ang power at mas mabilis dahil maraming hangin ang nakakapasok sa engine. Ang downside nito, mas malakas ang konsumo ng gas sa makina mo. Kapag masyadong maliit naman ang cam lobes, mas kaunti ang pumapasok na hangin sa makina at ang resulta, mas mabagal na takbo kahit galit na ang makina. Ang maganda lang sa maliliit na cam lobes ay mas matipid ito sa gasolina. Dito pumapasok ang VTEC technology kung saan pinagsama ng mga Japanese engineers ang dalawang magkaibang size ng cam lobes. Meron itong dalawang cam lobes na magkadikit. Ang isa ay na-optimize para sa mababang RPM. Sa normal speeds, makikita natin na hindi nagagamit ang malaking cam lobe at parang sumasabay lang ito sa pag-sway. Ang kumakagat lang ay yung mga maliliit na lobes. Sa ganitong sistema, matipid ang pagkonsumo mo sa gas. Kapag tumaas naman ang RPM, medyo bumilis ka at nararamdaman ng computer ng makina na kailangan mo ng karagdagang boost. Automatic na magdidikit ang mga lobes sa kalagitnaan ng takbo gamit ang solenoid at gagana ang malalaking lobes. At doon ibibigay ng sasakyan ang hinahanap mo. Sisipa at mag-activate ang VTEC. Magkakaroon ng malakas na power, torque, at bilis ang sasakyan mo dahil hahayaan nito na pumasok ang mas maraming hangin sa makina. Kakaibang excitement at enjoyment ang pakiramdam ng mga unang drivers ng VTEC Hondas noong 90s. Naging cool at hip ito sa mga kabataan. Nag-set ng mataas na standard ang Honda sa mga kompetensya nito sa market noon. Ito na siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit nila tinawag ang mga sasakyan na nabuo sa dekada na to na Legends of the 90s. Dahil ito ang peak ng car engineers at enthusiast revolution. Please share and subscribe. Mag-iwan na rin kayo ng feedback below. Salamat sa panonood.